Welcome naman sa may another YouTube channel natin, mga ka-acid. Ngayon mga ka-acid, ituturo natin yung itong acid reflux. Kasi yung acid reflux talaga, ito yung sakit na hindi natin maintindihan. Bali mga ka-acid, paano natin malalaman na malakas pa yung acid natin? Na kahit anong gawin natin, talagang matakot tayo, mataranta tayo dahil malakas pa nga ito mga ka-acid. Ano ba ang naramdaman natin? Ito ka-acid, ang naramdaman natin dito, pag malakas yung acid natin, andyan pa yung sobrang hilo. Nahihilo ka palagi. Kahit nakaupo ka lang, pag tayo mo, nahihilo ka. At saka yung ulo mo, parang may nakapatong mabigat. Mabigat yan, maka-acid. Yan. Tapos, ano pa maka-acid, talagang yung mahirap dyan, yung pag malakas, ito yung ano mo, malakas yung hirap sa paghinga. Yung hirap sa paghinga mo, yung putol na parang makahinga ka tapos maya hindi na makahinga tapos makahinga na naman. Yan mga ka-acid, tapos mawala naman yan, tapos mamayang gabi o mamayang umaga, ganun, babalik lang, palaging bumabalik yan. Tapos yung katawan mo, pagod na kahit wala kang ginagawa. Gusto mo dyan lang sa bahay, takot ka lumabas. Kasi nga, baka ang ano mo dun sa labas, baka atakihin ka dun sa labas, yun ang nasa isip mo. Parang lakas ng nervous mo. Yung gusto mo, masunod mo yung sa isip mo, yung katawan mo, pinipigilan na saan pumunta. Gusto mong pumunta kung saan, pero ayaw mo kasi pinigilan ka ng isip mo na baka atakihin ka doon sa labas. Tapos ano pa, ito pa yung pagkain na pag kumakain ka na hanggang dito lang yung pagkain mo, bumabara dito. Tapos kung hindi mamabara, konting pagkain lang, nahihilo ka na parang akala mo atakihin ka sa puso. Tapos atakihin sa high blood kasi yung dito mo, parang namamanhid yung dito mo, yung likod dito, tapos yung dito, sakit yung dito mo, dibdib, tapos tagos yung dito. Ito yan, tagos yan. Kaya yan mga ka-acid, pag malakas yung acid mo, wala kang magawa talaga dyan. Lalo na yung tainga mo maingay, tapos yung ilong mo parang nakabara na. Mapaghinga mo parang may kunti lang yung hangin lumalabas. Tapos yung mata mo, panay parang puyat na mabigat. Pagtingin mo parang may nakikita kang mga gano'n na, gumagaling ganyan. Yan, ganyan ang kalakasan ng acid mo. Tsaka higit sa lahat dyan, yung papayat ka talaga dyan. Yung sobrang payat mo. Kasi nga wala ka na sa pagkain na hindi ka na kumakain ng maayos kasi nga stress ka. Kaya yan ang mga sinasabi ko na malakas pang acid mo. Kahit sabihin mo pa na pagpadala ka sa doktor, wala rin. Gastos lang din yan pag sa doktor kasi ang doktor walang gamot ang acid. Ang gamot kasi, lang yan, pampakalma lang sa atin yan para hindi tayo manervyos. Pero pag wala ng gamot, mabalik na naman sa dati yung sakit mo na acid. Kaya ang gagawin nyo dyan, tiisin nyo lang talaga. Ganyan ang yung mga malakas yung acid. Tapos yung dito dila mo diyan, may sugat-sugat diyan, mga yan. Yan. Tapos yung isa din yan, yung tiyan mo na pag kumakain ka, parang nagugutom ka, dahil bilis ka mabusog, tapos magutom naman, di mo maintindihan na, parang ganun. Tapos yung mga kamay mo, yung mga yung paa mo, minsan walang lakas yan pag inatake ng yan, tapos para kang himatayin. Yan yung yung acid, magmalakas yung acid mo. Kaya marami sa akin, ganun na naramdaman nila. Sabi ko, malakas pa talaga acid mo. Kaya ganyan, tiis lang talaga. Tapangan lang, tapos huwag matakot. Pabayaan mo. Pag sinabi na dito ka atakihin, pag sabi ng isip mo, dito ka atakihin, pabayaan mo, huwag mo. Kasi di naman totoo yan.
Kasi ganyan tayong mga acid, ganyan yung mga naramdaman natin na minsan pa nga 'pag naglakad ka pa nga parang biglang lumalim yung lupa, eh. Ganyan ka-ano yung acid kaya ang maipapayo ko lang talaga diyan, lakasan lang yung loob niyo. Pabayaan niyo kasi ako ganyan nga ako dati, sobrang payat ko dati, yung mukha ko buto na nga, pati yung tuhod ko wala ng lakas kasi nga 'pag kumakain ako, bumaba na hanggang dito na lang. Kaya tulukan inom akong tubig para pero wag ang ano talaga diyan, wag kang magpagutom. Dapat kain ka sa tamang oras tapos snack. Dapat palaging may laman diyan kahit pakonti-konti. At saka may lakas din tayo, potassium ang kainin natin para lalong lalakas tayo. Kahit payat tayo, basta potassium, lalaban yan, lalakas tayo niyan. Kaya, pag malakas ang acid mo, masabi ko lang talaga diyan, tabayaan mo lang yan. Basta, ang ano gawin mo, normal lang, kain ka ng kain, tapos kang makipag-usap ka sa ibang tao. Huwag kang matakot. Kasi kapag mag-usap kasi ka ng ibang tao, lalo na pag matagal, ano yan, pag mahihilo ka gusto kang umuwi, parang wala kang gana kausap. Kasi ako dati, pag may kausap ako, mahihilo ako yun na matakot ako na parang gusto ko nang umuwi. Ayaw ko nang kausap pero pinigilan ko lang yun kahit nahilong-hilo ako. Makasama ko, di ko sinabihan na, nahihilo ako ngayon. Pre, anong gagawin ko? Hindi, wala akong pagkalam. Kahit nahihilo ako, pinabayaan ko lang yun. Wala akong tinapangan ko lang yun. Walang makagaling sa sarili natin mga kaasid, tayo lang. At saka yung mga kaasid din na may naramdaman na sabihin na gano'n. Tayo lang ang dyan. Tayo lang makatulong dyan. Walang makatulong ng tao dyan. Kasi pag ang tao na sabihan mo may acid ka, sakit mo to, hindi ka maintindihan nila. Kasi hindi nila naranasan yun. Ang nakaintindi sa inyo, ako lang. Kasi dinaanan ko na rin yun. Akala natin yung acid natin hanggang dito ng buhay natin. Hindi. Maniwala ka. Gagaling at gagaling ka. Kahit walang gamot yan. Basta ang sarili mo lang, pagkain, tamang tulog, iglip. Pag di ka makatulog, iglip. Tapos, magbuhat-buhat ka na sa mga bagay-bagay na dito sa bahay mo para mapagod ka, para makatulog ka. Ganon. Huwag ka mag-steady na inisip mo palagi na, atake na naman yung acid ko ngayong oras. Ayun. Kaya wag mo intindihin yun. Na babatayan mong sarili mo na, atake na naman yung acid ko ngayong oras. Huwag, pabayaan mo pag umatake, sige. Ganyan, kalmahan mo lang. Inuman tubig, tapos lakad-lakad. Pero pag nahilo ka, huwag kang tatayo. Dapat umupo ka lang. Kasi mahirap yung pag nahilo ka, tapos matumba ka, tapos maano yung ulo mo. Dapat pag nahilo ka, kalma ka at upo ka. Upo ka lang. Huwag kang maglakad o tatayo. Kasi delikado kasi yan. Kasi ang hilo kasi, pag sobra ng hilo natin yan, pag sobrang hilo, umiikot na, katulad ko dati na umiikot na yung paningin sa kailangan na natin ng gamot kaya pag hilo. Kasi may ininom yan, isang linggo lang yan, mawala na din yan. Hindi ko alam kung anong klaseng gamot yun eh. Pero hanggang dito na lang mga kaasid. Hanggang sa sunod na naman magbablog ako. Maraming salamat mga kaasid.